dear beloved, Boss Mike Cervera. Binanatan naman ni Yussi Claire Castro, eto naman si si Amy Marcos. Sen Zamora, Boss Mike, ang gwapo mo. Ay, bakla nga raw ako, Sen Ramos. Ay, Zamora. Sen Zamora, bakla daw ako. Badiday. Di ba? Live ba ito? Oo, sir. Live na live tayo, ha? My pets and hobbies. Sino pa? Si Nea Merced. Sa inyo pong lahat, mga kababayan, ha? Huwag niyong kakalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Di pa nga nadudurog ang Ilocos Norte, gusto, ulo naman ni PBBM. Wala pa nga siyang napapatunayan, ulo pa kaya. Sabi baka marami nang nasubong ulo. Kayo naman, baka naman marami nang nasubong ulo. Diba? Juby Bilal, Elena Garcia, Sharon Donato, Priscilla Ramasamy, sino? Si Guetan Roel, nandyan na, Heidi Pantino, sino pa? Alexander the Great, nandyan na. Teresita, Septimo Pinis, di ba? Jojo Gapi, hello po. Aquards, si Janelita Camacho. Camacho ba yan? Camacho daw, hindi naman Camacho. Di ba? Joel Isguera, nandyan na rin. Beng Jacinto, Maria P. Palisok. Shoutout po sa inyong lahat, ha? Rosie Sorilla. Shoutout po. Ngayon, mga kababayan, tanong ko sa inyo. Eto na ho, to the rescue, Ani Celso T. Si Babalina. Grabe, no? Bakit kaya? Ito kasi mga kababayan ko. Papanorin sa inis ko. ito na mga kababayan, pakinggan ho natin ang mahabang baba. Pakinggan ho natin ang mahaba ang baba. Boss Mike, tumabo ka nga ng senador. Pagka ba ako tumakbo, mga kababayan, isusuportahan nyo ako. Baka naman mamaya, mangulelat ako. Unang-una, hindi tayo kilala. Kayo lang nakakakilala sa akin. Di ba? Baka mamaya, masayang lang yung effort natin. Di ba? Kaya wag na lang. Di ba, makikinig. Hayaan na natin muna si Atty. Claire Castro. Di ba? Luel Concepcion, binabati kita. Lourdes Ducumos, shoutout po. Ito na, pakinggan natin tong mahabang baba na paling ang muka. Shout! Sa yamot ko, sa inis ko, diyan sa sinungaling na yan, na Oy, baba! Sa yamot niya at inis niya daw. Bakit ikaw ang naiinis? At bakit ikaw ang nayayamot? Di ba dapat si Sara Duterte? Ipalabas nyo. Ipakita ninyo. Iparang ninyo si Sara Duterte. Nagmumukha kang pani. Daig mo pang payaso na niretoke. Kulang na lang, bitbitin ko yung baba mo at daling kita doon sa Manila Zoo. Di ba mga kababayan, isipin nyo maigi? Seryoso. Bakit ho sila yung ngawa ng ngawa? Sila Roque, sila Amy Marcos, sila Defensor, at marami pang iba. Bakit? Bakit kayo yung nagsasalita? Kayo ba yung nasasaktal? Di ba? Bakit si Sara Duterte ayaw yung paharapin? Bakit hindi nyo ipakita? Bitbitin nyo, inganyohin nyo. Sabihan nyo, payuhan nyo. Sabihin nyo, pumunta sa kamera, doon mag-explika. Siya mismo kasi siya yung nasasakdal dito. Hindi naman kayong mga mahaba-baba.
Di ba? Hindi naman kayo yung mga bingot. Tama ba mga kababayan? Bakit sila yung ngawa ng ngawa? Eh hindi naman ho sila yung nasasaktan eh. Di ba? Apektadong-apektado, tama, Alexander the Great. Apektadong-apektado sila, samantalang si Sara Duterte hindi nagpapakita. Di ba, Sir Bert? Bakit ganun? Bakit? Eh kaya nga, sinabi ko nga eh. Kaya lang ang baba ng offer. 300,000 lang? No way. Di ba? Oh, kulang pa yun na panggas ko. Gamit-gamit yung aking Kia Pride. Oh, bukas, abangan nyo. Oo, Kia Pride reveal. I-reveal ko yung Kia Pride ko bukas. Sabi ni Maring Linda, affected much ang babalina. Yun na nga. Bakit naapektuhan sila? Mga kababayan, simple lang eh. Hindi ba nakakainis yun? Hindi naman sila dinadamay. Eh bakit sila yung ngawa ng ngawa? Di ba? Bakit sila yung salita ng salita? Eh si Sara Duterte nga, hindi niya mapagtanggol yung sarili niya. Ang ginagawa nila, ipinapakita lang nila na si Sara Duterte ay inutil. Tama? Inutil si Sara Duterte sa ginagawa nila Aimee Marcos, nila Mike Defensor, nila Harry Roque, na sila yung ngawa ng ngawa, daldal ng daldal, salita ng salita, kiyaw-kiyaw ng kiyaw-kiyaw, pero yung Sara Duterte, hindi makapagsalita, hindi makaharap sa kamera. Aba, mga kababayan, isipin nyo yun. Di ba? Eh parang si Sara Duterte, isang nerd. Isang sinto-sinto na nagkaroon ng kaaway sa kalye, umuwi ng bahay, nagsumbong sa mga ate at kuya. Tapos yung mga ate at kuya, nando doon sa terrace, habang pinapakyu yung kaaway nung kapatid nilang si Sara. Nakuha niyo yun? Alam niyo yung ibig ko sabihin? Habang nando doon kayo sa terrace, makyu kayo. Ikaw, makyu nga, naaway mo yung kapatid namin, makyu ka. Eh si Sara, anong ginagawa? Mga kababayan, gumaganon sa kwarto. Gaganong-ganon. Nakuha niyo, mga kababayan? Yun ho yung pinapakita nila ngayon. Na tila ba, pinapatunayan ng mga hindi naman sangkot o wala namang kinalaman, na si Sara Duterte ay isang inutil talaga. Inutil si Sara Duterte. Hindi niya maipagtanggol yung kanyang sarili. Ilang araw na bago pa lang lumabas si Ramil Madriaga. Hindi na ho naglalabas, hindi na ho nagpapakita, hindi na ho nagpapa-interview, at lalong-lalo na mga kababayan, hindi na natin narinig yung boses niya. Kita nyo, mga kababayan ko? Kita nyo? So, ano tawag doon? Ano tawag doon? Inutil. Paki-comment, mga kababayan, si Sara Duterte ay inutil. Sara Duterte, inutil. Hindi hindi maipagtanggol ang sarili. Tawag kay Aling Baba. Tawag kay Bingot. Tawag kay Panot. Tawag sa mga taga-suporta ng mga nog-nog. Anong klase yan, mga kababayan? Anong klase yun? Di ba? Pakinggan natin. Ito na. Sa yamot ko, sa inis ko, diyan sa sinungaling na yan, na hanap ko ang aking lumang cellphone
andito. Nakita ko yung aming pagte-text. Huyu, Madriaga, sinungaling ka. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Hoy, lalo ka na! Nakita nyo? Simple lang ho. Ang hinahanap namin hindi ikaw. Ha? Hindi ho mahaba ang muka ang hinahanap naming humarap. Ang hinahanap namin ay yung pong malapad ang muka. Yung makapal ang muka. Yung mukhang boksingerong bakla. Akaw pa mo ha! Diba? Sino ka? Huyo ka talaga. Huyo. Amy Marcos. Anong pakialam mo? Diba? Kung yung mismo na hinahanap at kailangang humarap, hindi nagpapakita, tapos, nagpa-press con ka pa talaga. Diba mga kababayan ko? Talagang hirap na ho silang ipagtanggol yung pong sinto-sinto na na mahirap daw ho talaga makaunawa. Grabe, no, mga kababayan ko, no? Bang klase. Alex Kitty, maliit na bagay yan. Bakla ako. Pogi ka ng pogi, magagalit sa mga DDS. Ay, nako, ewan ko ba mga kababayan, bakit ganito tong si Babalina. O sige, pakinggan natin. Sinabihan na lang akong good luck kung tatakbo ka. Parang ganun. Kabulastugan na yan. So doon sa group chat, makikita ninyo, I like unity. Power tandem yan. Sabi ko, unity team. Tapos sabi, only team. Oh, okay. Ilabas ko na to. Ano ba pinagsasabi mo? Alam niyo mga kababayan, cellphone, yung ebidensya mo, tanga. Hindi yan tinatanggap. Pumunta ka na lang. Sabi mo, magpresenta ka. Pwede ko bang hingi ka ng SPA kay Sara Duterte? 4 na BBB. 5 na, oo, Mindas Vlog, Pinay from, ano yan? Germany. Mga kababayan ko, ganito yan. Kailangan siguro, akayin na ni Manang Amy, si Sara Duterte, malapit ko na makalimutan ng putang ina. Hindi na ho nagpapakita eh. Di ba? Yakagin mo si Sara Duterte at doon kayo pumunta sa kamera. Tuloy-tuloy ang hearing nila. Kunin nyo yung schedule para hindi sagabal sa mga lakad nyo. Baka naman may mga hard day kayo. Wala mga kababayan pwede ba yun? Cellphone, siya yung nagsasalita. Hindi naman ho siya yung pinaparatangan. Ang kailangan hong magpatunay dito na mali ang akusasyon ni Ramil Madriaga, wala pong iba kundi si Sara Duterte lang. Hindi po itong mga ito. Wala pong bilang yan. Hindi na nakakatakot yung baba ni Amy. Hindi na ho. Ayan na, tingnan niyo yung mukha ni Amy. Siya tingin nyo, ano pa yan? Ano pa ba yung mukha na yan? May bilang pa, wala na hong bilang. Kahit na hong magpuputok na ho yung mga ugat nila sa ulo, wala pa ring bilang. Kasi nga ho, si Sara Duterte ang hinahanap natin na dumalo, pumunta, harapin si Ramil Madriaga diyan po sa kamera para magkaalamanan na. At sana bitbitin niya na rin yung asawa niya para pumirma sila ng waiver, bank waiver, para masilip na kung mali talaga yung mga sinasabi niya. Di ba? Kung mali talaga yung sinasabi ni Ramil Madriaga. Buti pa si Ramil Madriaga, nagpresenta na, nasilipin nyo na
yung aking bank accounts para ho makita ninyo na totoo yung sinasabi ko. Eh si Sara Duterte, yung asawang Manscarpio, hanggang ngayon wala pa rin. Tama, mali. Kaya ho, kahit anong sabihin nila, ulitin ko lang, kahit ho anong sabihin ng mga itong mga kakampi ni Sara Duterte, wala na hong bilang. Di ba? Wala na, mga kababayan. Unitin na tayo. At doon nagmula yung Unitin, November 16. Ang totoo, hindi ko maintindihan kung anong koneksyon nito sa impeachment case. Ang sinasabi ko lang yung katotohanan tungkol sa mga pangyayari noong 2021 na walang kinalaman sa impeachment. At hindi naman yata bawal magsabi ng totoo tungkol sa Hindi, alam nyo mga kababayan, anong koneksyon na sinasabi mo nga? Kahit nga anong sabihin mo hindi na maiintindihan ng tao Anong koneksyon na sinasabi mo? Di ba, Sir Bert? Heidi Pantino, Maring Linda, proud Ilocana. Oh. Anong silbi ng sinasabi ni Manang Aimee? Siya na nga mismo, hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya Tuloy. usap at meeting. Alam ko kasi yan hindi naman totoo. Ganyang klase. Alam mo, bakit? Kadikit ba ng katawan mo si Digong? Mga kababayan, napakababaw. Alam ko yun yung mga meeting, ang tanong ko, parang sinasabi ni Manang Aimee na lahat na lang ng oras, kadikit niya si Digong. Kasi ang binabanggit rito, yung pag-uusap nila ni Digong Bakit, Manang Aimee? Nakasubsob ka ba kay Digong? Sa buong buhay mo? Sa buong araw na yon? Sa buong pagkakataon na yon? Mula nang makulong? Tama, mga kababayan? Baka magalit si Hanilet niya. Maniniwala pa ako kung si Hanilet yung nagsasalita Kasi yung matanda hindi makapagsalita Hindi ho si Aimee. Piling asawa ho si Aimee. Tao pa mo Tama ba, mga kababayan? Tama ba? Si Aimee Marcos, piling asawa ni Digong. Para bang, mga kababayan, sinasabi niya, buong buhay ni Digong, nakadikit siya doon. Kaya lahat ng pagkakataon, alam niya. Kita niyo, mga kababayan? So, dahil alam niya, ni minsan ba hindi humiwalay si Manang Aimee kay Digong? Sipin niyo maigi yan sa sinasabi niya. Ginagawa kayong tanga netong mahabang baba na to. Ano ba namang klaseng katwiran yan? Binobobo nila lalo yung mga bobong DDS Di ba? Sipin nyo, tama ako, mali. Yun ang sinasabi niya. Para bang wala naman yan bakit? Buong buhay mo? Buong pagkakataon mula nun nakadikit ka lang kay Digong para malaman mo lahat ng whereabouts niya? Malaman mo lahat kung sino ang kausap niya? Malaman mo, yung asawa nga, hindi alam na may Hanilet na pala Tao pa mo Di ba? Yung ang asawa mismo, hindi nga nalamang may Hanilet na Si Aimee, alam niya na lahat. Alam niya daw lahat. Oo, kaya hindi daw totoo yung sinasabi ni Ramil Madriaga. Daig pa, mga kababayan, daig pa asawa na nakabuntot lagi para bang nakapulupot lagi kay Digong. Di ba? Ganon. Tama ba namang sabihin yun na alam niya daw lahat?
Oh, ayan o. Unity, November 16. Ang totoo, hindi ko maintindihan kung anong koneksyon nito sa impeachment case. Ang sinasabi ko lang, yung katotohanan tungkol sa mga pangyayari noong 2021 na walang kinalaman sa impeachment. At hindi naman yata bawal magsabi ng totoo. Tungkol sa pag-uusap at meeting-meeting. Alam ko kasi yan eh, hindi naman... Oh, kita nyo? Tungkol sa pag-uusap at meeting-meeting daw, alam daw niya yan eh. Ano yan, mga kababayan? Nakapulupot ba yung utin ni Digong dito sa bibig niya? Nagtatanong lang ako ha, mga kababayan ha. Ay, mali. Erase. Oh, erase. Mali yung sinabi ko. Tanong ko, mga kababayan, nakapulupot ba yung burat ni Digong sa leeg niya? Na tila pa nakatali yung burat ni Digong sa leeg niya? Para malaman niya lahat. Ultimo, segundo, hindi siya lumalayo kay Digong. Ganun ba yun? Ako'y nagtatanong lang, ha? Nagtatanong lang ako. Tanong ko lang yan. Nililiwanag ko at tanong ko. Tanungin uli natin. Nakatali ba sa leeg o sa baba ni Amy Marcos yung burat ni Digong? Para lahat na lang ng lakad ni Digong alam niya ng buong 2026 ay ng buong 2016 lang yan naman, mga kababayan ko. Bobo na lang maniniwala dyan. Niya, naitalin, ha? Niya, impalot ni Digong Jay Buto na. Itibaba na. Ha? Kasjay Garot. Impalot ni Digong Jay Buto na. Ito'y baba na. Iso nga amin, amuna, gano'n. No? O, kininanalaan ka na. Diba? Oh. Real talk eh. Real talk, mga kababayan. Paano mo naman nalaman 2016? Buong 2016 ba eh? Ha? Nakadikit ka na ng husto kay Digong? Di ba? Hindi ho. Eh yung asawa nga ho niya. Hindi nga alam na may hanilet na eh. Di ba? Mga kababayan ko, kayo, alam nyo ba lahat ng lakad ng mga asawa nyo? Kayong mga babae, tatanungin ko kayo, sa buong pagsasama ninyo, o sige, sa buong isang linggo na lang, huwag na nating palawigin, huwag na nating buuin na isang buwan, isang taon. Sa loob ng isang taon, yung lakad ng asawa nyo, alam nyo lahat? Yung lahat ng kausap ng asawa nyo, sa cellphone niya ng buong linggo, alam nyo lahat? Eh kami nga ni Jen Angeles, hindi niya alam kung sino yung mga kausap ko eh. Si Manang Amy, alam daw niya lahat. Lahat ng mga meeting, lahat daw ng pag-uusap, o kirabat. Agkuribot-bat, tirupalan, ulbod pa'y lakta. Tao pa ko ha! Tama. Gustaw! Tawa lang kayo ng tawa, hindi naman kayo naglalike. Di ba, Mama Nes? Hindi natin alam. Kahit ho ako, hindi ko alam kung ano yung mga kausap ng partner ko, asawa ko, ganyan. Hindi ko pinakikialamanan yun. Oo. Di ba? Ganon din siya. Eh, mga pribadong mga usapan, hindi ho lahat alam ng syota at asawa. Si Amy, ano ba ito? Tanong ko lang, ano ba si Amy? Ano ba ni Digong si Amy? Sige nga ho, mga kababayan, pakisagot nga. Parang alam na alam niya lahat kay Sakay, Hanilet eh. Si Hanilet walang alam, si Amy merong alam. Putik na yan ha. Daig pa nagmamahal niyan. Tao pa ko ha!
our beloved Boss Mike Cervera.